Mahigit isang linggo matapos pumabor sa Pilipinas ang desisyon ng Permanent Arbitration Court kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea, mas naging mahigpit ang mga Chinese Coast Guard sa ating mga kababaeng mangingisda sa Zambales. Ang sitwasyon ng mga mangingisda roon, alamin natin mula kay Eunice Samonte. At kalmado ang dagat, mainam na oras para maglayag at manghuli ng mga isda. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila ba ubos na ang mga isda dito sa Zambales. Kaya naman minabuti na rin ng mga mangingisda na magtungo sa Scarborough Shoal kung saan banye-banyera ang nahuhuling mga isda. Nandito na tayo ngayon sa West Philippine Sea kung saan ilang milya na lang yung layo nito doon sa Scarborough Shoal. Pero sa malayo pa lang, natatanaw na natin ang ilang mga barko ng China na nakaharang doon sa Scarborough Shoal. Pero subukan pa rin natin pumasok. Sa loob ng 2 minuto lamang ay 5 isda na ang kumagat sa paisa-isang pain. Patunay lamang na napakasagana talaga ng Scarborough Shoal sa yamang dagat. Ibig sabihin din ay mas malaking kita ng mga mangingisda sa pamamagitan lamang ng ilang minutong pangangawil. Ngunit ilang minuto rin lang ay humarap na sa amin ang isa sa malalaking barko ng China. 4 ang barko ng China dito sa Scarborough Shoal. Ang isa ay nakabantay sa bahura o sa shoal at ang 3 naman ay paikot-ikot upang tiyakin na walang mangingisdang Pilipino ang makakapasok o makakapangisda sa Scarborough Shoal. Ilang sandali lang ay lumapit na sa aming bangka ang speedboat na may sakay na 4 na Chinese Coast Guards at sinundan na rin kami ng kanilang malaking barko. Sir, we'll just fish here. Fish. Fishing. Here. No, not allowed. Hindi sila umaalis hanggat hindi gumagalaw palabas ng shoal ang mga mangingisdang Pilipino. Paikot-ikot sila sa bangka at kinukuhanan din kami ng litrato habang paulit-ulit kaming itinataboy. Sa puntong ito, iniikutan pa rin tayo ng mga Chinese Coast Guard, no? At binabasa na nga tayo nila. Pumunta sila doon sa unahan natin para pagsaboy ng tubig dito sa bangka sinasakyan natin. Papalapit na rin ang papalapit ang malaking barko ng China sa bangka namin. Kaya naman minabuti na rin ang kapitan namin na bumalik na lamang kaysa masira ang bangka sa mga water cannon ng barko ng Chinese Coast Guard na nakatutok sa bangka namin. Ayon kasi sa kapitan ng aming bangka, nag-iingat lang sila na huwag magaya sa ibang mangingisda kung saan ang ilang mga Chinese Coast Guard ay sumasampa sa bangka at itinataob ang kanilang huli at gasolina upang sila ay madala na sa pangingisda at pagpunta sa Scarborough Shoal. Matapos ang halos 1 oras na pagtataboy sa amin, na makalampas na kami sa Scarborough ay tumigil na rin sila sa pagpapaalis. Hindi talaga biro ang hirap na dinaranas ng mga naghahanap buhay ng mangingisdang Pilipino sa kamay ng Chinese Coast Guard. Sa totoo lang, hindi patas yung nangyari kanina tulad kanina. Tinaboy tayo, imbis na dapat mangingisda tayo na para pang-ulam. Kaya lang yun, tinaboy tayo kaya wala tayong nadalang pang-ulam ngayon. Ang ilan naman ay umaasa na lamang sa pagkakataon. Wala, maghintay na lang kung kailan naman darating yung karamihan ng huli. Tsaka na lang sa konti-konti. Hindi man nakapangisda ng sapat ayon sa kapitan ng bangka, sadyang ganito na nga raw ang kapalaran ng mga mangingisda na sumusubok pa rin kahit na itinataboy sa sarili nating teritoryo. Binubugaw tayo eh. Inaras tayo nila na palisin daw talaga at bawal daw talaga ng isda. Kaya wala naman tayong magawa. Sa paglabas ng resulta ng Permanent Arbitration Court, ang pinakaapektado ay ang mga mangingisdang Pilipino. Dismayado man sa laki ng epekto nito sa kanilang paghahanap buhay, iisa lang ang tanging pakiusap ng mga mangingisda dito sa Zambales. Ang payagan silang mangisda sa pag-aari ng Pilipinas na Scarborough Shoal. Mula dito sa West Philippine Sea para sa PTV News, Eunice Samonte. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.